Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang babae sa TikTok video na iyan ay isang mapagmahal na asawa, maalagang nanay at masipag na nurse. Pero bigla na lamang nawala ang babae ng taong 2024. Hindi na nakita pa ang babae ni Numan magpahanggang ngayon. Pero sino nga ba ang babae at ano ang misteryo sa kanyang pagkawala? Ang babae sa video ay kinilalang si Mamta Calfe o tawagin na lang natin Kay, 28 years old. Si Kay ay nagmula sa bansang Nepal. Masayahin, mapagmahal at masipag. Ganyan nakilala si Kay ng kanyang pamilya. Taong 2019 nang nagtapos si Kay ng kursong nursing. Hindi nagtagal, may nakilala si Kay na isang lalaki. Ang lalaki na ito ay si Neresh Bhatt, 37 years old. Si Nathan ay isang sundalo at isang automated logistics specialist ng US Army Reserve mula June 2017. June 2020 na nagtrabaho si Nathan sa Fairfax County Police at siya ay kalaunan ay naging police recruit. Pero makalipas lamang ang 22 days na dismiss na sa trabaho si Nathan dahil hindi niya naibigay ang lahat ng kanyang requirements. Si Nathan nga at Kay ay nagkaroon ng relasyon at makalipas lamang ang ilang buwan, napapayag na ni Nathan ang mga magulang ni Kay na sila ay maikasal. December 2020 nang ikinasal nga sina Nathan at Kay sa Nepal. Simple lamang ang kasal ng dalawa. Ang tangi lang imbitado ay ang kanilang pamilya at mga close na kaibigan. Makikita nga sa isang video si Kay na sumasayaw kasama ang kanyang mga kaibigan sa araw ng kanyang kasal. Matapos ang kasal, tumira ang dalawa sa Nepal. Pero dahil ang trabaho ni Nathan ay nasa Amerika, kailangan niyang bumalik dito at bukod doon, siya ay may bahay din sa Amerika. Agad namang inayos ng lalaki ang papeles ni Kay para makapunta din ang kanyang asawa sa Amerika. At July 29, 2021, nang dumating nga si Kay sa Amerika. Sinundo nga siya ni Nathan sa airport at pinost pa nga ito ng babae sa kanyang TikTok account. Malaking pagbabago naman para kay Kay ang pagpunta sa Amerika dahil wala naman siyang ibang napuntahang bansa bukod sa Nepal at India. Noong una, nahirapan si Kay sa bagong buhay niya sa Amerika. Pero sa pagdaan ng mga araw, unti-unti nang nakapag-adjust ang babae, nagkaroon na din siya ng maraming mga kaibigan. Hindi tulad ni Kay, tahimik na tao at walang masyadong kaibigan si Nathan kahit na matagal na siya sa Amerika. Introvert kasi ang lalaki at hindi mahilig makisalamuha sa ibang mga tao. At ang araw-araw nga na buhay ni Kay ay pinopost niya sa kanyang mga social media accounts. Aktibo din si Kay sa pagpopost sa TikTok at siya nga ay mayroong 19,000 na followers. Sumailalim naman si Kay sa training para magkaroon siya ng lisensya at makapagtrabaho bilang nurse sa Amerika. Hindi nagtagal, natapos naman ni Kay ang training at siya ay nagtrabaho sa isang ospital. Kalaunan, nabuntis naman si Kay habang siya ay nagtatrabaho. At ayon nga sa mga kakilala ng babae, napagsasabay niya ang pagiging nurse at maalagang asawa. Tumigil na lamang si Kay sa pagtatrabaho nang malapit na siyang mga anak. At matapos ngang isilang ni Kay ang kanilang anak, mas lalong sumaya ang pagsasama nila ni Nathan. Hindi nagtagal, nakabili na sina Kay at Nathan ng Tesla na kotse at malaking house and lot. Ayon naman sa social media, masasabi nga na tila perpekto at walang mahihiling pa ang mag-asawang Kay at Nathan. Dahil nga, mayroon na silang masaya at kumpletong pamilya. Pero nagkaroon ng pagbabago ang pamilya ng dalawa nang nagsimula ang taong 2024. Natanggal kasi si Nathan sa kanyang trabaho. Dahil dito, nalipat kay Kay ang lahat ng responsibilidad pagdating sa pera at mga gastusin. Matapos nun, napansin naman ng mga katrabaho ni Kay na may naging pagbabago sa kanyang pag-uugali. Pero hindi naman nila tinanong ang babae tungkol dito. July 27, 2024, nang huling nakita si Kay sa ospital na kanyang pinagtatrabahuhan. July 28 naman nang nakausap pa si Kay ng isa niyang kaibigan. Ayon sa kaibigan ni Kay na ito, tumawag sa kanya si Kay at sinabing siya ay may sasabihin. Subalit tila umurong umano ang dila ni Kay at hindi na nakapagsalita pa sa tawag. August 1, 2024, nang hindi na nga pumasok si Kay sa pinagtatrabahuhan niyang ospital. Agad namang itong napansin ng kanyang mga kaibigan at kapwa katrabaho.
Nanibago sila sa ginawa ni Kay dahil hindi nito ugali na umabsent at hindi magsabi sa ospital. Agad namang tinawagan si Kay ng kanyang mga katrabaho, subalit hindi na sumasagot pa ang babae. August 2, muli na namang hindi pumasok si Kay sa kanyang duty. Dito na nga nagsimulang mag-alala ang kanyang mga katrabaho. Halos isang araw na kasi nilang hindi makontak ang nurse. Dahil dito, tumawag na ang mga nurse sa pulis para magsagawa ng isang welfare check sa bahay ni Kay. Agad namang nagpunta ang mga pulis sa bahay ni Kay. Nakunan nga sa body camera ng isang pulis ang pagkatok nila sa bahay ni Kay. At ang nagbukas naman ng pinto ay ang asawa ni Kay na si Nathan. Dala-dala pa nga ni Nathan ang 10-month-old nilang anak ni Kay. Ayon kay Nathan, wala si Kay sa kanilang bahay at ilang araw na niyang hindi nakikita ito dahil hindi ito umuwi sa kanilang tinitirhan. Pero kapansin-pansin na tila hindi nag-aalala si Nathan sa kanyang misis. Pero ayon kay Nathan, madalas naman kasing umalis si Kay at may pagkakataon na umaabot pa nga ito ng 1 linggo na hindi umuwi sa kanilang bahay. Kaya para sa kanya, normal lamang na hindi umuwi ang kanyang asawa. Hinala din umano ni Nathan dala ni Kay ang kanyang passport, green card at mga damit dahil wala daw ito sa kanilang bahay. Sinabi din ni Nathan sa mga pulis na baka nagpunta si Kay sa Texas o New York para bisitahin ang kanyang mga kamag-anak. Iyon daw ang dahilan kaya hindi nag-report si Nathan sa mga pulis sa pagkawala ni Kay. Sinabi din ni Nathan na alam niyang sinira na ni Kay ang kanyang cellphone. Dagdag pa ni Nathan, siya at si Kay ay nasa proseso na ng kanilang divorce. Plano na din daw ipagbili ng lalaki ang kanilang bahay at lupa kapag naayos na nila ang divorce nila ni Kay. Sinabi naman ni Nathan sa isang pulis na hahanapin niya ang kanyang asawa at kapag pagod na siya sa paghahanap kay Kay ay tatawag siya sa mga pulis. Matapos kausapin ng mga pulis si Nathan, umalis na sila at inisip na lamang na baka nasa mabuting kalagayan naman si Kay. August 4, 2024 nang kinontak ni Nathan ang mga pulis. At kinabukasan nga, August 5, nagpunta si Nathan sa police station para i-report na nawawala na ang kanyang asawang si Kay. Nakausap naman si Nathan ng isang reporter na nagpunta sa kanilang bahay. Sa interview, na ng gabi na nawala ang kanyang asawa ay normal naman ang lahat. Wala naman daw umanong nasabi si Kay na kakaiba ng gabi na iyon. Sabay pa nga daw sila ni Kay sa pag-aalaga ng kanilang anak. Ayon din kay Nathan, July 30 pa nang huli niyang nakausap si Kay dahil sabay silang kumain kinagabihan. Ipinaalam naman ni Nathan sa pamilya ni Kay na nawawala ang kanilang anak. At August 7, 2024, nang nag-post si Nathan sa kanyang Facebook account at humingi nga ng tulong sa publiko para mahanap ang kanyang asawa. Nagkaroon naman ng pagtitipon ang mga kaibigan, katrabaho at nakakakilala kay Kay para siya ay hanapin. Lahat nga sila ay hangad na makauwi si Kay. Hindi kasi sila makapaniwala na basta na lamang mawawala si Kay. Dahil alam nilang hindi nito kaya basta iwan ang kanyang pinakamamahal na anak. Nagsagawa din sila ng paghahanap kay Kay sa iba't ibang lugar sa Virginia. Ayon naman sa isang panayam sa nanay ni Kay, nangako umano si Kay na 1 taon lamang siya sa Amerika dahil may ibang plano umano si Kay. Sinabi pa ng ginam na alam niya nagkakaroon ng pag-aaway sa pagitan ni na Kay at Nathan. Nakwento sa kanya ni Kay na minsan ay napagbubuhatan siya ng kamay ni Nathan. August 12, 2025 naman, nang muling in-interview si Nathan tungkol sa pagkawala ni Kay. Sinabi ni Nathan na labis siyang nahihirapan sa nangyayari, lalo na at naiwan sa kanya ang kanilang anak ni Kay. At dahil nga mahigit 1 linggo nang nawawala si Kay, nag-umpisa nang mag-imbestiga ang mga pulis sa kanyang pagkawala. Nagtaka ang mga pulis nang malaman nila na wala palang ibang kamag-anak ang babae sa Amerika. Taliwas ito sa sinabi ni Nathan. Dahil ang pamilya ng babae ay nakatirang lahat sa Nepal. Hinakdi ng mga pulis ang cellphone ni Kay para malaman kung saan siya huling nagpunta. Dito nga napag-alaman ng mga pulis ng July 30 ang huling araw na nagkaroon ng komunikasyon sina Kay at Nathan sa cellphone. Bukod doon, wala nang ibang nakausap ang nurse sa kanyang kamag-anak o kapamilya. July 31 naman, ang cellphone location o GPS ni Kay ay nakita na nagpunta sa isang county sa Virginia o lugar kung saan may lawa. Pero ang nakakapagtaka para sa mga pulis, nandun din ang cellphone location ni Nathan sa nasabing lugar ng parehong araw. Pero iginiit ni Nathan sa mga pulis na imposible iyon dahil siya ay nasa isang coffee shop
at mayroon siyang ebidensya tungkol dito. Nang i-check nga ang cellphone ni Nathan, siya ay nasa isang coffee shop pero naka-off ng 2 oras ang kanyang cellphone. Habang ang cellphone naman ni Kay ay namatay na lamang bigla. August 3, 2024 naman nang muling nagbukas ang cellphone ni Kay at tumawag ng isang beses sa number ng kanyang mister na sundalo. Pagkatapos ay nag-off na naman ang cellphone ni Kay. Nakita naman ng mga pulis sa account ni Kay ang kanyang post noong February 16, 2024. Ayon sa post, mayroon akong 6-month-old na baby at kasalukuyang akong nasa proseso ng hiwalayan sa aking asawa. Hindi tumutulong ang asawa ko sa pag-aalaga ng anak namin. Kapag iniwan ko daw ang anak ko, dadalhin ng asawa ko sa isang ahensya ang aming anak. At sa isang post, nag-comment naman si Kay at sinabing paano mag-file ng divorce. Wala na akong pera dahil ang lahat ng pera ko ay kinukuha ng aking asawa sa aming bangko. Gumawa naman ng Facebook page at group ang mga mahal sa buhay ni Kay. Dito sila nagpo-post ng update kung ano nga ba talaga ang bagong detalye sa pagkawala ng babae. Sunod naman kinausap ng mga pulis ang mga malalapit na kaibigan at katrabaho ni Kay. Ayon sa mga kaibigan na mag-asawa, controlling at mahigpit na mister umano si Nathan kay Kay. May pagkakataon na hindi pinapayagan ni Nathan si Kay na lumabas ng bahay. Wala namang magawa ang babae kundi sumunod sa kanyang asawa. Nung una, inisip ng mga kaibigan ni Kay na baka naghihigpit lamang si Nathan kay Kay dahil hindi pa naman sanay ang babae sa Amerika. Subalit lumipas ang ilang buwan, mas tumindi ang pagiging mahigpit ni Nathan dahil kahit saglit lamang lumabas ang kanyang misis ay nagagalit na ito. Miski nga kaibigan ni Kay ay ginagambala ni Nathan sa tuwing hindi pa umuwi ang kanyang misis. Sa tuwing kasama naman ni Kay ang kanyang mga kaibigan, tawag ng tawag sa kanya si Nathan. Sinasabi ng sundalo sa mga kaibigan ni Kay na hindi pwedeng lumagpas ng 1 oras si Kay sa labas ng kanilang bahay. Ayon naman sa katrabaho ni Kay, ilang beses daw pumasok ang babae na may sugat o di kaya naman ay may mga pasa sa katawan. Naniniwala sila na sinasaktan si Kay ng kanyang asawang sundalo. Ayon naman sa ibang source, bago pa lumipat si Kay sa Amerika, talagang sinasaktan na siya ni Nathan, ng nanay at kapatid ng sundalo habang nasa Nepal. Napag-alaman na may isang beses na pinatawag ang mga pulis sa bahay ni Kay at Nathan dahil nagreklamo si Kay kay Nathan na disorder behavior. Sinimula naman ng mga pulis na magpakalat ng mga larawan ni Kay para mas maraming tao ang humanap sa nawawalang nanay. At taka-taka naman na hindi nakikipagtulungan si Nathan sa mga pulis sa paghahanap kay Kay. Tila ba wala rang pakailaman lalaki sa kanyang nawawalang asawa. Giniit na lamang muli ni Nathan na wala silang mabigat na alitan mag-asawa. Nanawagan naman si Nathan na umuwi na ang kanyang asawa dahil miss na siya ng kanyang anak. Kaduda-duda para sa mga pulis na karamihan sa ebidensya ay salungat sa mga sinasabi ni Nathan. Hindi maiwasan ng mga pulis na maghinala kay Nathan. At para malaman kung totoo ang kanilang hinala, nag-request ang mga pulis ng search warrant kay Nathan. August 21, 2024, nang lumabas ang search warrant sa bahay. Agad pinasok ng mga pulis ang bahay ng mag-asawa at nagsimula ng investigasyon. Sa loob ng bahay, kapansin-pansin na magulo ang buong bahay. Paglabas ng mga pulis, dala-dala na nila ang mga gamit na nakabalot ng makapal na brown na papel. Nang araw din na ito, nakuha ng mga pulis ang impormasyon na ibinenta na ni Nathan ang Tesla na kanilang kotse. Dagpa dyan, ang mga maleta ay may laman ng damit ni Nathan at ng kanilang anak. Sa loob ng bahay, napansin din ng mga pulis ang maliit na bakas ng pulang likido sa banyo. Pati nga ang bahay ng mag-asawa ay binalak palang ibenta na ni Nathan. Para sa mga pulis, kaduda-duda talaga ang mga ikinikilos ng lalaki dahil tila ba planado na ni Nathan ang pagtakas. Nakuha naman ng mga pulis ang ebidensya na bumili si Nathan ng 3 bagong patalim sa Walmart ng July 30. At nang sumunod na araw ay bumili naman si Nathan ng napakaraming kemikal na panglinis. Sa resulta nga ng investigasyon, sinasabi ng mga pulis na may indikasyon na may taong hinila at dinala sa iba't ibang parte ng bahay. Malaki din daw ang presensya ng pulang likido sa iba't ibang parte ng bahay. Indikasyon na may nangyaring krimen sa loob ng bahay. Pero hindi naman matiyak ng mga pulis na mga oras na ito kung ang likidong pula ba ay pagmamay-ari ni Kay.
Agad na dinala sa forensic lab ang mga nakuha nilang ebidensya. August 20, kahit na nawawala pa din si Kay, isang selebrasyon ang isinagawa ni Nathan para sa first birthday ng kanilang anak ni Kay. Nagtaka ang mga bisita na hindi sila pinayagan ni Nathan na magpicture sa loob ng bahay nila noon. Kahit na dati namang mahilig magpicture sina Nathan at Kay at pinupost pa nga nila ito sa kanilang social media. August 22, 2024, 3 linggo na ang nawawala si Kay. Inaresto ang asawa niyang si Nathan ng mga pulis. Nakaposas ang sundalo nang lumabas ng bahay. Habang binigay naman sa pamilya ni Kay ang kustodiya ng anak ng babae. Kinasuhan si Nathan ng single class 6 felony count for concealing a dead body. Naniniwala ang mga pulis na pinatay ni Nathan ang kanyang asawang si Kay. Teorya nga nila, ang perang makukuha ni Nathan sa pinagbentahan ng kotse at bahay ay gagamitin niya para bumalik sa Nepal. Nang sa gayon ay ikasal siya sa ibang babae. Walang labi na nahanap ang mga pulis pero para sa kanila, sapat ang hawak nilang ebidensya laban sa lalaki para sa pagkamatay ni Kay. Isa sa mga matibay nilang ebidensya ay ang nawawala ang 2 sa 3 kutsilyo na kanyang binili sa tindahan. Sa isang press con, nagsalita ang nanay at kapatid ni Kay. Ayon sa kanila, naniniwala pa din silang buhay si Kay at patuloy nga silang aasa na muling makakasama ito. August 26 ang preliminary hearing ng kaso ni Nathan. Ayon sa abogado ng sundalo, walang matibay na ebidensya laban sa kanyang kliyente. Hindi raw sapat ang mga maliliit na patak ng tila dugo para sabihing pinatay ni Nathan ang kanyang asawa. May ebidensya naman ang prosekusyon tungkol sa ni-research ni Nathan sa kanyang computer. Ilan sa kanyang mga ni-research ay, ano ang mangyayari sa utang mo kapag namatay ang asawa mo? Gaano katagal mag-asawang muli kapag namatay ang iyong asawa? At ano ang mangyayari matapos mamatay ng iyong asawa? Hindi naman pinayagang makapagpiyansa si Nathan at nanatili siya sa kulungan. At December 2024, nang lumabas nga ang balita na ang likidong pula na nakita sa bahay ng mag-asawa ay pagmamay-ari ni Kay. Ayon sa investigador, ginamit ni Nathan ang mga kutsilyo para ihiwalay ang labi ng babae. Dagdag pa ng mga investigador, ikinalat umano ni Nathan ang labi ng kanyang asawa sa iba't ibang parte ng lawa. Ibig sabihin nga lang nito, patay na si Kay at hindi nga nila mahanap ang kanyang labi. At ang tanging pangunahing suspect nga ay si Nathan. Taong 2025 nang lumabas ang bagong update ng kaso. Simula pala nang nawala ng trabaho si Nathan, mas naging mainitin ang ulo nito. Nabaon din daw sa utang ang lalaki at sobrang stress sa buhay. Buwan-buwan kasi kailangang magbayad ni Nathan ng 400,000 pesos para sa Tesla na kotse na kanyang binili at house and lot na kanilang tinitirhan. Napag-alaman na tinago pala ni Nathan ang passport at green card ng kanyang asawa. December 2, 2024 nang binago ang kaso kay Nathan. Ito ay naging first-degree murder dahil sa ginawa niya sa labi ng kanyang asawa. Sa ngayon, nakakulong pa din ang lalaki at nakasentro naman ang investigasyon ng mga pulis sa isang malaking basurahan sa Virginia. Nagbabaka sakali sila na makuha ang labi doon ni Kay. At kung sakaling mapatunayang guilty si Nathan sa pagpatay niya sa asawang si Kay, ang sundalo ay maaring hatulan ng habang buhay na pagkakulong. Ikaw, tingin mo si Nathan kaya ang pumatay sa kanyang asawa at naniniwala ka ba na pinatay niya ito? Kung bibigyan ka ng pagkakataon na bigyan ng title ang ating storya ngayon, ano ang iyong ilalagay? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!